Kapag meron kang hindi magandang karanasan sa isang tao, iniiwasan mo na ba siya? Ikinakahon na ganyan talaga siya, wala ng pag-asang magbago. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog niyang buhay at kalakasan at sa mga pagkapalang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin hanggang sa sandaling ito. Ganun din, pasalamatan natin siya dahil hindi niya tayo ikinakahon base sa ating limitasyon, kahinaan at kasalanan, kundi patuloy na binibigyan ng pagkakataong baguhin ang sarili, puna ng mga naging pagkukulang sa nakalipas na araw at magbalik loob sa Kanya. Sana ganun din tayo sa mga taong nakasakit ng ating damdamin. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Hesus na walang propetang kinikilala sa sariling bayan sa ating mabuting balita. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niyang lugar kung saan nasusulat, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Binilot ni Jesus ang aklat. Ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanyang mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang, "Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili." Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Kapernaum. Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling, kundi ang Siryong sinaaman. Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis. Mapagpalang araw mga kapanalig. Ako si Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul, kasalukuyang naka-assign sa Archdiocese of Cáceres. Nakakapanlumo ang pa-welcome kay Jesus ng kanyang mga kababayan sa Nazaret. Opo, pinuri nila siya. Humanga sila sa napakahusay niyang pananalita. Pero hindi naman talaga nila naisapuso ang mensahe at pagpapalang dala ng presensya ni Jesus. Nakatuon lamang sila kay Jesus bilang anak ni Jose, ang karpintero. Sa dulo ng mabuting balita, nagalit pa sila. Itinaboy si Jesus palabas, papunta sa gilid ng bundok upang ihulog sa bangin. Mga kapanalig, hindi ba may mga pagkakataon din na inilalagay natin sa kahon ng kanyang nakaraan ang ating kapwa na para bagang walang kapangyarihan ang Panginoong baguhin ang kanyang buhay? Alalahanin natin na inakay tayo ng Panginoon sa ating pinagpalang kinalalagyan ngayon dahil hindi nakabase sa ating nakaraan ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. Manalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoong baguhin at puspusin ng kanyang pagpapala ang ating buhay, ano pa man ang ating nakaraan. Nais ng Panginoong pagpalain ang kanyang mga anak, naway matuto tayong ituon
ang ating mga mata sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.